Parang mas kinakabahan ng tatay Gusto niyo kami naman. Ako, si Brother Joey, si Pastor Hison, sino pa? Si Brother Elmer. Pakibati nga yung kadais ninyo ng magandang umaga. Okay, good morning po sa lahat. Siguro alam nyo na ang topic ko ngayong umaga. Ano po ang password? Saan nyo nakita yun? Okay. Kapag pumunta po kayo ng doktor, ano po yung unang ginagawa nyo para magpa-check up? The first thing they will check is your heartbeat. Sabihin nga po natin heartbeat. Bakit? Because a heartbeat is the indicator of life. No heartbeat, no life. As simple as that. Kaya yun hong kanta. Diba? Hindi po ako sasayaw. Hindi ho natin hawak ang beat. Sino may hawak ng beat? Ang Panginoon. Prayer is the heartbeat of a disciple. Ang panalangin ay yun po ang pintig ng puso ng mga mananampalataya. It is how we know we are alive in Christ. And today, I want us to ask ourselves, magpapacheck up tayo ngayong umaga. And I hope and I pray after this sermon, ang turong ito ay makikita natin kung gaano tayo ka-healthy. Pakikalabit nyo pa ang katabi nyo, sabihin nyo sa kanya, gusto ko healthy ka. Sa kabila naman po. Gusto ko healthy ka. Prayer, the heartbeat of a disciple. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin ang ating pag-aaralan. Ang nasain po sa akin ay Luke chapter 11, 52 verses. Doon nga po sa 15 verses, nagre-reklamo ng CMC sa akin, overtime na daw ako. So I opt to get the verses 1 to 13, and it is about prayer. Let's read. Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. And forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone who is indebted to us, and lead us not into temptation. And he said to them, which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within, do not bother me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you.
For everyone who asks, receive, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we ask, Lord, that you will continue, Lord, to guide us and teach us about this, for us, a simple thing about prayer. But God, those simple things, malimit po naming nababypass. Malimit po naming hindi nabibigyan ng importansya. But this morning, speak to our hearts. Guide us, O Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo maupo. Sa ending po ng chapter 10, naulit po ito ni Pastor Hison, in the previous chapter, Luke chapter 10, verses 38 to 42. Jesus was invited by Mary and Martha. At doon na lang po ako mag-focus sa verse, Inibitahan po ni Martha. Welcome him into her house. And she had a sister called Mary who, ano pong ginawa ni Mary? Basahin po natin sabay-sabay. Mary, who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. Alam natin yung kwento. Kaya ang tawag natin sa aligagang mother kapag may bisita, anong tawag natin? Martha, Martha. Ihayin mo na yan at lalamig yan. Pakainin na natin ang bisita. Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Sabi niya, Lord, hindi mo ba nakikita? Abalang-abala ako sa paghahanda ng iyong minandal. Baka naman pwedeng sabihan si Mary na tulungan ako. Basahin natin yung verse 42. Let's read, go. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. What is that one thing that is necessary in your life? Which will not be taken away from us. Ano yung isang bagay na pinakananais mo sa iyong buhay na hindi pwedeng maagaw sa'yo? Ang aking iPhone 18. Luma na yung 17 eh. 18 na lang. Ang aking bahay na ang password ay ang aking mata bago ka makapasok. Wow, social. Ang aking sasakyan na pag in-order ko, i-deliver sa akin ng walang driver. Papark na lang sa aking harapan ng bahay. Wow! Sana all. What is that one thing that is necessary in our life na hindi pwede mawala sa atin? Wala naman tayong madadala sa langit. Meaning, ang lahat ay mawawala kapag tayo ay lumisan sa mundong ito. Well, hindi naman masama na magkaroon ng mga ganong bagay. Kung ayaw nyo na po, ibigay nyo po sa akin. But what is that one thing? That one thing
Pikit nga po tayo. Pag-pray natin to. Pag-pray natin, Lord, what is that one thing in my life at this moment na parang nahihirapan ako, na parang ito na yung aking nagiging idol in my life. Sige po, mulat na po tayo, baka makatulog na kayo. Sige, discuss po natin. Now, Jesus was praying in a certain place. Nananalangin ang Panginoon sa isang lugar. At dito po sa chapter 11, Jesus was seen in a similar posture nang ipinayo niya kay Martha. Sabi niya kay Martha, Martha, mas pinili ni Mary ang maupo sa aking paanan at makinig sa aking turo. Yun ang payo niya kay Martha. And here in chapter 11, kung ano yung kanyang itinuro, yun ang kanyang ginagawa. As a leader, dapat makitaan tayo ng mga bagay na itinuturo natin sa ating dinidisciple. Sa ating mga anak, sa ating apo, sa ating mga susunod na henerasyon. At sa posture na yon, ang ating Ama, ang ating Panginoong Jesus ay nananalangin sa Ama. Jesus chose to spend time to listen and in commune with the Father. At ito po ang kinaugalian niyang gawin. He connects to the Father through prayer. At yun po yung kanyang gawi. Lalo na kapag dating sa mga bagay na ginagawa niya about His mission here on earth. Spending time with God. You have to be intentional. Pakisabi nga po nun, intentional. I've heard this from Pastor Lito Villoria. Yung po nagsalita sa ating conference. You have to fight for your time with God and His Word. Basahin po nga po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. You have to fight for your time with God and His Word. Bisan pa po. You have to fight for your time with God and His Word. Okay. Ang sabi po dito, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray as John taught His disciples. Alam niyo po, itong scripture na to, matagal na ako personally, matagal ko nang nauulit-ulit basahin. Pero na-highlight sa akin itong kasunod, itong verse 1b. One of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray. One of His disciples. Panginoon, turuan mo kami manalangin. At sabi ko, this is the best example of discipleship. Amen. Na mismong yung disipulo ng Panginoon ang humihiling na turuan siyang manalangin. Sabi ko, bakit? Bakit ganun ang desire ng disipulo na ito para magpaturo ng pananalangin? Dahil nakita nila ang buhay ng Panginoong Jesus. Kung paano ang nagiging buhay ng isang nananalangin. Kung paano siya magpalayas ng demonyo, kung paano siya magpagaling ng may sakit. In that simplest prayer,
tayo nga pag nananalangin, in Jesus' name! Wala ho yan sa lakas ng boses. At sa pagsasalita ng in Jesus' name, it is not a formula na pag sinabi mo ang in Jesus' name, something will happen. No. It's not a formula. The assurance is that you have Christ in your heart. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Tinanggap mo siya bilang iyong Diyos, tagapagligtas. And that's it. Pray as simple as it is, according to the will of God. Ang sabi doon, Lord, teach us to pray as John taught his disciple. Jesus did not first lecture on prayer. He demonstrated it. Napansin niya? Hindi niya ganito kayo mananalangin. ACTS. Mga kapanahon na namin, Elder Chito. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Diba? Adore natin ang Panginoon. Tapos na tayo sa adoration. Confession naman. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Tapos na kayo. Thanksgiving naman. Thanksgiving. Pasalamat sa Panginoon. Huli yung supplication, ha? Huwag niyong uunahin yung supplication niyo sa panalangin. We are full of methods in prayer. Well, hindi po naman masama iyon. Diba? Meron pa methods ng panalangin sa kamay, di ba? Panalangin ng mga teachers, nasa government, di ba? Ang iyong family members. So, iba-ibang style ng pananalangin. But here, makikita natin kung paano yung influence ng Panginoon because of His lifestyle na pinapriority niya ang panalangin sa kanyang buhay. The disciples didn't just want to know about prayer. They wanted to pray like Jesus did. Gusto nila ang panalangin. Turuan niyo kami, Panginoon, na manalangin. They look up to Jesus' lifestyle of prayer. Okay, sa mga kabataan. Sa atin na lang lahat, baka magalit sa akin yung mga kabataan. Sino ang ating nilulook up to? Ginagaya natin. Diba? Mga Koreano ba? Pag magpapapicture, tapos kitang-kita mo na pagkaganyan yung iba, nakaganyan. Diba? So ito mga old school to. Mga kasintanda ito ni ano. Hindi na ako magsasabi ng pangalan. Alam mo mga kabataan, nakaganyan na lang magpapapicture. Sabi ko, sino? Sino ang ating nilulook up to? Mga artista? Well, again, hindi naman po masama yung mga bagay na yan. But see to it, na yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi nakapaghihiwalay o nakakapag-compromise. Uulitin ko po ha, hindi po masama ang mga bagay na yan, but see to it na hindi makakompromise ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen po ba? May 12 na nag-amen. Amen po ba? Yon. Sumama na pati ang mga kabataan. Kaya pala ang sabi po ni Pablo in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Ganon siya ka-bold na masabihin yon. Because kilala niya ang Panginoon at alam niya
kung paano niya tularan si Kristo. Tayo kaya, in our disciple making, in our lifestyle, masasabi kaya natin yun sa dinidisipulo natin? Imitate me. Pero pag nasa church, katabi ka nung dinidisipul mo, ikaw yung tulog. Pakitingnan nga ho yung kadais ninyo. Hindi naman tulog. Okay, tingnan po natin ito. Ito po ay kwento ng ang Panginoon ay nananalangin. Nanalangin po siya dahil siya po ay haharap na sa saro ng kanyang paghihirap. Jesus went with them to Olive Grove called Gethsemane and he said, sit here. Kasama po niya dito si PJJ. Kasama po si PJJ. Si Peter, James, and John. Nandun si PJJ. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Aranas na ba kayo ng ganyan? At ang sabi niya, stay here and keep watch with me. Sabi na kay PJJ, dito muna kayo ha. Samahan niyo ako ng pananalangin. Ako lang ay pupunta sa banda roon at ng kaunti doon at ako ay mananalangin. Okay. Verse 40. Okay. 39. My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. 40. Then he returned to the disciples and found them. Ulitin nga natin. Then he returned to the disciples and found them. Wow, gising sila. Amen. Nakita niya pagbalik natutulog sila. At sabi kay Peter, couldn't you watch with me even 1 hour? 1 oras. Tagal naman nun, 1 oras. Ang prayer ko nga, 1 minute. Inip na inip pa ako. Bato-bato sa langit. Ang tamaan hipuin ng Holy Spirit. 1 oras? Paano yun? Kasabay nung pinapanood kong sa TV. Naku naman, si Tanggol. Naku naman, makakasabay nung aking... And then, keep watch and pray so that you will not give into temptation, for the spirit is willing and the body is weak. Okay, umalis ulit ang Panginoon, second time and prayed, my Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done. When he returned to them again, he found them. When he returned to them again, they found them sleeping. Sa taas. Parang hindi ko naririnig yung mga nasa taas. Mamaya sa pa-third time, tatanungin ko kayo. Okay, so padalawang beses, they couldn't keep their eyes open. Naranasan nyo na ba yun? Okay. He went to pray a third time saying the same things again. He came to the disciples and said, okay, saying the same things. And he came to the disciples and said, go ahead and sleep. Have your rest. Tingnan ninyo ang ginawa ng Panginoon. Nung patatlo, anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog na sila. Pero hindi ko yung sasabihin sa inyo ngayon. Ano kayo, habang? Huwag naman. Pakikurot nyo yung katabi ninyo. Binibigyan ko kayo ng permiso. Huwag naman napakadiin. Sabi ko, bakit hinayaan ng Panginoon na sila ay matulog? When you are studying the Bible, nagtatanong ako, bakit nangyari to? Bakit kaya? Diba? Because our Lord knew
the weakness of humans. Our flesh. Amen? Pagdating sa kainan, wow! Siyang-siya. Order pa more. Bawal ang matamis. Ay, talaga namang. Pagsasarap ng halo-halaw. Diga? Bawal ang matabang pagkain. Ay, bagnet. Nire-review nga ako ng asawa ko pag may inaalok sa akin. Ayoko niya masyadong healthy. Sorry. Because yun yung kinikrave natin. The lust of the eyes. Ang gusto nating masunod ay yung ating sarili. The spirit is willing but the flesh is weak. Di nyo napapansin pag pag gusto nyo mag-pray, lalo na sa gabi, anong nararamdaman nyo pag gusto nyo mag-pray? Ha? Doon sa taas, pagka gusto nyo nag-pray, anong nararamdaman nyo? Ay, naantok daw sila. It's the human weakness. Naantok tayo. Kapag a-attend tayo ng church, Sunday, di ba? Nung pupunta nga sa Baysanan, maaga pa nakaparlor na. Ang iba nga, bispiras pala ang, di ba? Nakapagpakulot na. Nakapagpasyay na. Prepared na. Bakit pagdating sa church, late pa? Wala namang pumasok, ano? Late. Tapos sasabihin, narinig yung preaching ni Pastor Hiso nung Sunday. SBC! Following Christ requires, ano ang S? Nakinig, sacrifice. Ano yung P? Priority. Ano yung C? Commitment. Sa prayer, ganun din po. There's an SPC. Iba lang yun sa akin. Basahin nga po natin. Prayer requires selfless attitude. Prayer requires conviction. Keep watch and pray so that you will not give into temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Given itong body natin ay weak, but still, let us ask for the Holy Spirit to strengthen us, for us to have that selfless attitude. Selfless attitude. Sa halip na manonood ka ng mga gusto mong panuurin, selfless attitude. Pipiliin nating manalangin. 3 times na nalangin si Jesus at nakiusap na kung maaari, if your will, take away this cup na dadanasin niya. 3 times, mga kapatid, pero hindi po nangyari yung gusto niya. At ang sabi niya, not my will, but yours be done. Kanina pong madaling araw, after reviewing this sermon, I received a call sa isang ating member ng kapatiran po sa Balayan. Namatay po yung kanyang mother.
At siya yung inaasahan ng family na mag-decide kung ano ang gagawin. Nasa hospital pa po. But bago mamatay, buhay pa po yung kanyang ina. So tumawag na po sa akin at naghihingi ng advice kung ano mga gagawin. Nasabi ko, pray tayo. Sabi ko sa asawa ko, and then sina Teacher Carla, sina Elder Arvin, tinawagan ko, and some of the member ng GCF Balayan Mission Team. Nag-pray kami. Nanalangin. Hindi ko naman sinabi yung complete healing. Ang panalangin ko, Lord, bigyan niyo po ng kapayapaan ang buong pamilya, kapayapaan sa sitwasyon. And in my prayer, sincerely, I'm praying na makabawi at gumaling. Ganoon naman talaga yung desire natin. Pero wala. Na matay pa rin. So walang masakyan yung bata. 2 o'clock, we decided na ihatid namin siya kanina. And true enough, pagdating doon, ando pa lang ang pamilya sa ospital, naghihintay kung ano ang gagawin. So, hindi yung kalooban natin, kung hindi ang kalooban ng Panginoon. Perseverance, kahit na minsan di natin nakikita yung kasagutan sa ating prayer, still, we choose to trust God. Amen. And conviction. Conviction from the Holy Spirit. If nararamdaman natin na inuudyukan tayo ng banal na spirito na manalangin at hindi natin alam ang ating gagawin, let's continue to trust God. Ang sabi doon, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Mga kapatid, if there are times na talagang struggle tayo sa ating mga panalangin o ang pagdulog natin sa Panginoon, just pause and ask God, Lord, help me. Aminin natin na kailangan natin ng tulong. Aminin natin na hindi natin kaya at hindi natin minsan alam ang ating sasabihin. And if you have that intimate time with the Lord, minsan, yung pananalangin natin, kahit wala kang sabihin, because hindi mo alam ang gusto mo sabihin. And it is the Holy Spirit. Ang siya namamagitan. Ang siyang tumutulong sa atin sa ating pananalangin. The disciples' prayer. Binigyan sila ng Panginoon ng not just a script para basahin o sauluhin, but a template on how to communicate with the Father. Ang sabi po doon, Father, hallowed be your name. Makikita po natin dito ay kailangan po nating exercise yung ating spiritual life. Sabi nga natin kanina sa introduction ko ay the heartbeat. Ang tibok ng ating puso, it pertains to our prayer. It comes to our spiritual life. And that is why we should also be spiritually healthy. Sabihin nga po natin, spiritually healthy. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw?
Sige na, aminin nyo na. 5. 5. Bukod pa ang utik-utik. Daily essentials for spiritual well-being. Father, hallowed be your name. First is to know our identity. The first word ay Father. From a disciple to a child who trusted God. Sa pagiging isang disipulo ay ang tawag, ang daing, ang panalangin, Ama. A father who deserves the highest praise. Kailangan kilala natin ang ating Ama na siyang nararapat na bigyan ng pinakamataas na papuri. Wala nang iba. To identity, the identity of our Father, the Most High God. Second identity, we being a child of God, that we should humble ourselves and surrender our whole being to God. Dependent on Him. Dependent on Him. Sabi ko nga kanina, prayer is a relationship. It's a two-way relationship. Napaka-basic, di po ba? Alam na po natin yan. Kapag umattend ka ng seminar, what is prayer? It's a two-way relationship. But again, paano kayo manalangin? Paano tayo manalangin? Lord, eto, pakinggan nyo to. Panginoon, Panginoon. Why? Because our prayer is self-centered. We pray for our own benefit. Selfish. Panginoon. Okay, binago nung iba. Panginoon. Diba? Naslang ng kaunti. Na English ng konti. Panginoon. But then again, we have to trust God and be dependent on Him. Father, hallowed be your name. In Romans 8:15, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, basahin po natin yon. The Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Yung Abba, Father, yung pong Abba is a Aramaic word na ang ibig sabihin ay intimate address to a Father, to our God. Ang dalangin ko, mas mabigyan natin ng mas malalim na pagpapahalaga ang pag-address natin sa ating Ama sa langit. Not just our own needs. Kung hindi, bigyan natin siya ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Your kingdom come. Alamin po natin yung purpose. Kingdom. Two word. King, bilang paghahari ng Diyos, and dom, yung kanyang kaharian. This prayer asks God to do what He
desires. Remember the prayer of Jesus? Not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo. King, paghari, and the kingdom, yung dominion ng Panginoon sa ating buhay. Your kingdom come, yung paghahari ng Diyos. Sa isip, sa salita, at sa gawa. In our head, in our hearts, in our hands. In our heads, ano ang laman ng ating isip? Binibiro ako ng iba. I'm speaking of myself, for myself, ha? Sabi ng iba. Ang dali naman basahin ang isip mo. Hindi na gets ng iba yun. Joke po yun, joke. Kasi wala daw nakasangga, kaya now you know. In our heads, ano ang laman ng isip natin? Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos for us to know our doctrine, our theology. Lagi ang iniulit ni Pastor Hisan. The context of God's Word. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain na magkaroon tayo ng kaalaman. Hindi mo naman kailangan mag-Bible school para alamin yung katotohanan ng salita ng Diyos. But if you are led, pwede po. The head, but not just a head knowledge. Sasabi, tapos ako ng Bible school. Ikaw nagdi-disciple ka lang din sa GCF na yan. Mas marunong kami sa inyo. And that's why we've learned a lot sa ating road show. I miss the road shows. Di ba? Nakikita natin tuloy yung kanilang mga turo. Ay, tama ba yung sinasabi niya? Parang iba yung itinuturo sa amin. So, natututo tayo na magbuklat ng salita ng Diyos. The head, the heart, hindi lang mula sa isip, nasa sa puso. Kung paano natin isa puso ang salita ng Diyos. And the hands is our service to our God. Ang paglilingkod. Magkakasama po yung tatlo. The head, the heart, and the hands. 3H. Your kingdom come. Sabi po dyan. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi doon, your kingdom come, your will be done. Yun yung panalangin dapat. Ang nangyayari, ang panalangin natin, minsan may kingdom come, my will be done. But let's change it, mga kapatid. Alalahanin natin lagi ito. May kingdom go. Hindi sa mga hindi sa mga taga City Mart. May kingdom go. Not our will, but God's will. My will be no. Hindi yung kalooban ko, Panginoon, kung hindi ang iyong kalooban. Seek first the kingdom of God bago ang ating kagustuhan. The third is trusting God for His provision. Nakikita natin, ano doon? Give us each day our daily bread. Ano mapapasin niyo doon? Daily bread. Daily. Anong ibig sabihin? Araw-araw. Araw-araw na pagtitiwala sa Panginoon sa Kanyang biyaya. Araw-araw na pagtitiwala sa Panginoon sa Kanyang biyaya, anuman ang kaharapin natin sa araw-araw. Amen. Give us each day our. May kasama sa pananalangin na hindi lang para sa akin. Pansinin niyo, nung pinagbubulay kita, oo nga, no? Hindi lang, give me each day my daily bread. No.
give us, again, selfless attitude. Selfless attitude. Authentic disciples learn to depend on God's provision for our daily needs. Sa Genesis, nung binigyan sila ng Panginoon ng mana, nagreklamo sila, binigyan sila ng tinapay. Ano sabi ng Panginoon? Kumuha lamang kayo ng sapat sa bawat araw. Pero dahil sigurista, nag-imbak ng diesel, dahil mahal ang diesel, see? Tayo mga tao. Fourth, our moral accountability. The phrase, for we ourselves forgive, means that a forgiving heart is the evidence of being forgiven. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Romans 5:8. Makasalanan pa tayo, pinatawad na tayo ng Diyos at namatay ang Diyos para sa ating mga kasalanan. Paano tayo hindi magpapatawad niyan? Ito nga yung panalangin. Patawarin mo ako sa aming mga sala bilang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Wala tayong rason mga kapatid para hindi magpatawad. Sapagkat makasalanan pa tayo, pinatawad, minahal at namatay si Kristo dun sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Mind you mga kapatid, makasalanan pa tayo ng panahon ngayon. And now, nakilala natin ang Panginoon, how much more that we can also forgive those people na nagkasala sa atin. It is a community ng mga pinatawad at nagpapatawad sa pamamagitan ng pagmamahal ng Panginoon. Forgiving others shows that authentic disciples exemplify God's forgiving nature. Magpatawad, kung paano tayo pinatawad ng Diyos, patatawarin niya tayo. And lead us not into temptation. Protection from temptation. I like this prayer. Paano ba tayo natutokso? Kumakanta ba kayo? O tukso, layuan mo. Hindi ho lalayo yan. Lalo na mga lalaksot. SMB. Mga mens. Huwag niyong kakantahin nyo. Dahil ang trabaho ng tukso ay lumapit ka. Yan ang trabaho ng tukso. Kayo ang tumakbo. Amen, mga kalalakihan. Topong, oh. Sabi ng asamang babae, sumagot ka. Sabi, amen. Natutokso tayo sa mga bagay na wala tayo. And we desire for those things na wala. Well, our wants. Bukod sa need, gusto man natin ang mga wants. At doon tayo natutokso. Over budget na. Overtime na din yata ako. Ang sabi doon, Proverbs, Oh God, I beg you 2 favors from me. Let me have them before I die. Dapat ito lahat ang panalangin natin. 2 bagay bago tayo mamatay. First, help me never tell a lie. Huwag sinungaling. Yugyugin mo yung katabi mo. Ka magsisinungaling. Lakas ng yugyug ng asawa. Second, give me neither poverty nor riches. Basahin natin yung pula. Give me just enough to satisfy my needs. One more time. Give me just enough to satisfy my need. One more time. Give me just enough to satisfy my needs. Sapagkat ang kakontentuhan ay ang pagkakaroon
ng malalim na ugnayan sa Diyos. Amen. If you have Christ in your life, sabi sa Bible, makamtan ko man ang lahat na yaman sa mundong are, kung ako naman ay mapapalayo sa Diyos. What are those things? Mga kapatid, hayaan natin ang Panginoon ang siyang magpuno sa atin. 5 things. Know your identity, know God's purpose, depend on God's provision, or moral accountability and protection from temptation. Pakitrans. Next slide. And he said to them, which of you has a friend will go to him at midnight and say to him, friend, let me lend 3 loaves, for a friend of mine has arrived on a journey and have nothing to set before him. And he will answer from within, do not bother me, the door is now shut and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give anything because he is his friend, yet because of his impudence, he will rise up and give him whatever he needs. Ang context po kasi dito, nung panahon iyon, ang pagkakaroon ng bisita ay napaka-sacred sa kanila sa pag-aasikaso. Remember Martha? Kung paano niya asikasuhin ng Panginoon. Ganon ang pagpapahalaga. Ito naman bisita, bakit baga naman na rin bisitang aray, gabi na? Pag naman kayo dadalaw, wag naman gabi. O kaya yung tanghalian at tsimpong, di ba? Ay walang maisaing Binaligtad na ang isda, binaligtad na. Wala na kaming pangulam, ang pastor pang kumain. Let us approach then God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our times of need. God's grace, sufficient for us. Yung persistence natin sa pananalangin. Ano man ang resulta, katulad nung lumapit sa Panginoon, pinagbigyan siya. Okay. Next. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and will be open to you. Sa Greek po, iyan po ay continuous verb na nagpapakita na sabi, keep praying, keep knocking, keep asking. Keep, patuloy. Ano man ang resulta ng ating panalangin, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Amen? At katulad ng panalangin namin kanina na magkaroon ng kaayusan, well, I guess that is the answer of God in our prayers. Sa pinakamaayos na kalagayan, kapiling ng Panginoon. Medyo masakit, pero kailangan tanggapin yung pinakamainam na kasagutan. But then again, hindi tayo hihinto sa pananalangin. Keep asking, you keep knocking, and you keep seeking sa ating pananalangin. James 1, but when you ask, be sure that your faith is in God alone. Do not waver. Ba? Huwag daw tayo magwe-wave. Huwag manghihinawa sa kapapanalangin. Okay. Last, what father among you, if his son asks for a fish instead of fish, you will give him serpent? If he has asked for egg, will you give him scorpion? If you then, who are evil, sakit, no? Fathers, we want to give the best for our children. Tapos ang sabi, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask me?
This morning, before we close, let us ask for the Holy Spirit. More than anything in this world, let us ask God for His Spirit. He will give us power. And you will be my witnesses. Witnesses to make disciples. Kumusta po ang ating puso sa umagang ito? My prayer is that we can have the heartbeat ng ating spiritual life is our prayer. And I guess in this church, nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Remember? Selfless attitude, perseverance, and conviction. Hinahanap niyo picture niyo? That is one of God's answered prayer sa atin. Selfless attitude, anong ginawa natin? Akala ko simple lang ito. 3 buwan kami hindi naka-attend dito sa GCF. First timer na nga ang pakiramdam ko nung umattend ako dito. Buti na lang, hindi ang bati sa akin, Pastor, buhay pa pala kayo. But I guess, it is the Lord's will. Panalangin natin. I am invited sa isang church. Tuntua ako dito. After that very conference, that very Sunday, I was invited to speak in a church anniversary. Small church. They attended the conference. Nagpa-picture sila. Oh. Natanggap nila ang mensahe. With that small, selfless attitude na ginawa. Salamat. Kahit wala kayo sa picture na to, at kung kayo may nasa picture na to, hindi dapat magmalaki. That selfless attitude, that perseverance, that conviction from the Holy Spirit, yun po ang ipanalangin natin na magawa natin ang layunin ng Diyos in ourselves and the mission of this church. Let us pray. Panginoon, not our will, but yours be done. Tulungan mo po kami at turuan na magtiwala po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.